Naniniwala ba kayo sa multo? Mga kwentong nakakatakot, mga nakakikilabot na pangyayari na tila nakatatak pa din sa akin hanggang ngayon ang istorya kong ito. Gabi na at naghahanda na ako upang matulog. Pinatay ko na rin ang aking ilaw at nahiga na sa kama. Sa aking panaginip, may itim na babae. Hindi ko na lang ito pinansin at naghanda na papuntang paaralan. Pagpunta ko sa paaralan, ako ay sinalubong at kinawayan pa ni Mang Berto at pumasok na ako sa aming silid. Biyernes ng gabi, matapos kong maglinis ng silid mag-isa, nauna na kasing umuwi ang aking mga klase. Itinapon ko ang basura nila. Ngunit naalala kong aking tumbler na naiwan ko sa aming silid. Ako ay umakyat pabalik, ngunit nang aking buksan ang pintuan, may nakatingin sa akin na itim na babae. Kinilabutan ako at napasigaw ng malakas. Kaya agad akong nilapitan ni Kuya Berto, ang guard ng aming school. Pero nang ituro ko ang dulo ng silid at sinabi, may tao po. Nawala bigla ang babaeng nakaitim. Tumahimik ang paligid. Tanging malamig na hangin lang ang nararamdaman ko. Paglingon ko ulit, bumukas ang pinto ang sinara ko kanina. At muling lumitaw ang babae. Hinila ako ni Kuya Berto. "Huwag ka nang lumingon," sabi niya. Pagdating sa gate, mabilis niyang isinara ang pinto ng paaralan. "Huwag kang magpapaiwan sa gabi," sabi ni Kuya Berto. Pag-uwi ko, ramdam ko pa rin ang mahigpit na kapit ni Kuya Berto sa aking braso at may bakas ng kakaibang kamay. Kinabukasan, hinanap ko siya para magpasalamat. Pero nang tinanong ko sa bagong guard, "Kuyang guard, nasaan po si Mang Berto?" At ang kanyang sinabi ay nagtindig sa aking mga balahibo. "Ay Neng, matagal nang wala si Kuya Berto. 3 buwan na muli nang mahulog siya sa dulo ng building kasama ang kanyang anak." Nanlamig ako bigla sa sinabi ng bagong guard. Paglingon ko sa dulo ng building, nandoon silang dalawa, magkahawak kamay at nakangiti sa akin. At nang papaalis na ako dahil sa takot, may bumulong sa akin, "Sumama ka na sa amin."